Panginoon. Good morning, Church of Christ, the Discipler. Pwede po ba batiin niyo yung inyong mga katabi, yung mga tao sa inyong likuran? Sabihin niyo po sa Kanya, magpatuloy lang tayo sa Panginoon. Amen? Church, are we ready to praise the Lord this morning? Mabuti po ang Diyos. Amen? God is good all the time.
on, let's declare. This is the day you've made, so I will give you praise. Whatever comes my way, I'll rejoice in you. This is the day you've made, so I will give you praise. Whatever comes my way, I'll rejoice in you. This is the day you've made, so I will give you praise. Whatever comes my way, I'll rejoice in you. This is the day you've made, so I will give you praise. Whatever comes my way, I'll rejoice in you. Whoa, whoa, whoa. So my heart will sing. You are good, you are good, and with everything I will praise, I will praise. So my heart will sing. You are good, and with everything I will praise, I will praise. This is the day you made, so I will give you praise. Whatever comes my way, I'll rejoice in you. This is the day you made, so I will give you praise. Whatever comes my way, I'll rejoice in you. This is the day you made, so I will give you praise. Whatever comes my way, I'll rejoice in you. This is the day you made, so I will give you praise. Whatever comes my way, I'll rejoice in you. Every hour, every minute of my life has been part of your design. Lord, the whole world's in your hands. Every trial, every battle that I face, that you've met me there with grace. Every part has served your plan. Through it all, you've been so, so good. Kept your word like you said you would. We sing your mercies, and your mercies on you every morning. Steadfast love will never end. Hope won't fade in the evening. Lord, how great is your faithfulness. Lord, how great is your faithfulness. Here and now, looking back on where I've been, still as good as
Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Prince of Peace, and I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, yes, you reign. Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Oh, we worship you, Jesus. Oh, you're worthy, oh Jesus. Oh, we worship you. Oh, we adore you in this place, God. Sige po, purihin natin ang Panginoon. Oh, we bless your name. Oh, you're Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Jehovah Jireh, my provider. Come on, let's lift up our hands and sing.
Sabi po sa Philippians 1:20, no matter what, I will continue to hope and passionately cling to Christ so that He will be openly revealed through me before everyone's eyes. So I will not be ashamed in my life or in my death. Christ will be magnified in me. Yung kasunod pong verse niyan, yung karamihan alam natin. Sabi po ni Pablo, for to me to live is Christ and to die is gain. No, maging panalangin po natin ngayong umaga at sa mga darating na taon, darating na linggo, darating na araw, na yung kapangyarihan ng Panginoon mas lalong ma-reveal sa atin. Na sa lahat ng ginagawa natin, ang mag-glorify lang, ang may exalt lang, ang may tataas lang, yung dakilang pangalan ni Jesus Christ sa ating mga buhay. Pwede rin naman ay personal sa ating mga sarili or dun sa ating mga kapamilya. And even here in our church, we pray that the Lord will always be magnified. Na yung pangalan ni Jesus Christ lang yung may tataas sa lahat ng ginagawa natin, lahat ng sasabihin natin, lahat ng makakakita sa atin, masasabi nila, that's the true disciple of Jesus Christ. Because Jesus lives in us. Amen? So this morning, this song is a revelation song. It's a prayer song na lahat ng may hininga, lahat ng nagmamahal sa Diyos, we will declare that Christ will only be magnified in our lives habang tayo ay nabubuhay. Kasi ang mabuhay ay para kay Kristo at ang mamatay ay kapakinabangan. Amen? Come on, let's sing this song. Where creation suddenly articulate with 1,000 tongues to lift one cry, then from north to south and east to west, we'd hear Christ be magnified.
puts me in the fire, I'll rejoice 'cause you're there too. I won't be formed by feelings, I'll hold fast to what is true. If the cross brings transformation, then I'll be crucified with you. 'Cause that is just a doorway into resurrection life. And if I join you in your suffering, then I'll join you when you rise. And when you return in glory, will the angels and the saints, my heart will still be singing, my song will be the same. I won't bow to idols, I'll stand strong and worship you. And if it puts me in the fire, I'll rejoice 'cause you're there too. I won't be formed by feelings, I'll hold fast to what is true. If the cross brings transformation, then I'll be crucified with you. 'Cause that is just a doorway into resurrection life. And if I join you in your suffering, then I'll join you when you rise. And when you return in glory, will the angels and the saints, my heart will still be singing, my song will be the same. Oh, Christ be magnified, let His praise arise. Christ be magnified in me. Oh, Christ be magnified from the altar of my life. Christ be magnified in me. Come on, let's sing that again. Oh, Christ be magnified, let His praise arise. Christ be magnified in me. Oh, Christ be magnified from the altar of my life. Christ be magnified Purihin ka, Panginoon. Lahat ng papuri, pagsamba, ay tanging sa'yo lamang, O Diyos. Ang lahat mo ng anak na Diyos, sumigaw ng malakas na Amen. Amen. Hallelujah. Pwede po ba palakpakan natin ang ating makapangyarihan Diyos? Taas natin ang pangalan niya. Amen. Hallelujah. We praise your name, Jesus. You deserve all the highest glory and honor and praise. Sige po. Pwede na po tayong maupo. We praise the Lord sa buhay po ng worship team. Sa pangunguna po nila every Sunday sa ating pong pagsamba. Sa pagpapatuloy po ng ating gawain, tayo po ay dadako sa pagpuputol-putol ng tinapay sa ating Lord's Supper. No, hawak niyo po ang ostia at ang saro na sumisimbolo sa banal na dugo at katawan ng ating Panginoong Jesucristo. At sa umaga pong ito, and every Sunday as we do this, sabi ko nga po, the reason why we're doing this is part of our obedience. Doon po sa tagubilin ng ating Panginoong Jesucristo na sa tuwing tayo po yung magtitipon-tipon, ay parati po nating aalalahanin ang dakilang gawa o ang natapos na dakilang gawa ng ating Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Amen? Kanina po sa ating awitin, sabi, ano yung una nating worship song? Jehovah Jireh. Ano daw po ibig sabihin ng Jehovah Jireh? Meron pa tayong mga kapatid dito, ang pangalan nila Jireh. Because Jehovah Jireh, He is our, ano po yung kasunod? Jehovah Nisi. You reign in victory. Jehovah Shalom, our Prince of Peace. Alam niyo po ba, mayroon pang isang higit
na pinaka-importanteng pangalan ng ating Panginoong Kristo. Ano po yun? Yahweh. He is our Messiah. Amen? Bago pa siya naging provider sa buhay mo, kapatid, bago ka pa niya pagkalooban ng kapayapaang di mo makatatagpuan sa mundong ito, if you truly believe and accepted Christ as your personal Lord and Savior, He is your Messiah, your only Savior. Amen. And that is the very essence of why we're doing this, mga kapatid, sapagkat yung kanya pong dakilang sakripisyo sa krus ng Kalbaryo, ito lamang po yung tanging daan, no? Na pag ito po'y ating tinanggap at pinaniwalaan, siya po'y magiging tagapagligtas ng ating buhay. Natin sinasabi kanina dun sa ating mga inawit, kasunod na lamang po ito ng ating pagkilala at pagtanggap sa ating Panginoong Kristo bilang ating nag-iisang tagapagligtas. No? Na yung pag-aalay po niya ng kanyang katawan at dugo sa krus ng Kalbaryo, ito lamang ang makapaghuhugas at makakapagpatawad ng ating mga kasalanan. Amen? And as we do this morning, as we do this every Sunday, at sa mga bawat pagkakataon na ginagawa po natin ito, this is our declaration of our faith. No? Doon po sa gawa ng ating Panginoong Kristo. At pangalawa, this is our declaration of our living hope. Amen. Na siya po'y darating muli. Siya po'y babalik muli at tayo isasama niya sa kanyang kaharian. Amen. No? Kaya po inaanyayahan ko po kayo, no, na sa paghahanda po natin, sabi po kasi ng salita ng Diyos, dapat handa tayo sa pagtanggap ng mga bagay na ito. Sapagkat kung tayo po hindi naniniwala, yung ating pananampalataya ay wala doon sa natapos na gawa ng ating Panginoong Kristo, ay kumakain tayo at umiinom ng hatol sa ating mga sarili. Kaya po napakahalaga that we are fully convinced, no, that we truly believe doon po sa kapangyarihan ng pagkamatay at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Kristo as we take this every time na gagawin po natin ito. Amen. Malinaw po mga kapatid. So I invite everyone, no? Panalangin po natin ang ostia at ang saro na sumisimbolo sa banal na katawan at dugo ng ating Panginoong Kristo. At patuloy po nating ihanda ang ating mga sarili as we take this. Siguraduhin po natin na tayo nananampalataya sa katotohanan ito. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa umagang ito, muli namin kinikilala ang iyong kapangyarihan, Panginoon Diyos. Patuloy po namin kinikilala na ikaw ay dakila, ikaw ay banal, Panginoon. Karapat-dapat na tumanggap ng aming mga papurit pagsamba. Ama, sa umagang ito ay tinataas po namin ang ostyang ito at ang sarong ito na sumisimbolo sa banal na katawan at banal na dugo ng aming Panginoong Kristo, na siyang naging kabayaran sa aming mga kasalanan, O Diyos. Ama, sa pagtanggap po namin sa umagang ito, nawa ay matagpuan mo ang aming mga buhay na tapat at tunay na naniniwala sa kapangyarihan ng inyong pagkamatay at muling pagkabuhay, O Diyos. Kami po as a church ay naniniwala at patuloy na ipamamalita, i-declare, Panginoon, na tanging si Jesucristo lamang ang daan patungo sa kaharian ng aming Ama sa langit, na walang sino man, na walang anuman na kami pwedeng gawin upang kami makalapit sa kaharian ng aming Ama sa langit, kundi tanggapin at kilalanin ang sakripisyo ng aming Panginoong Kristo sa krus ng Kalbaryo. Sa pagtanggap po namin ng mga elements na ito, Panginoon, nawa'y matagpuan mo, nakatanggap-tanggap at handa ang aming mga buhay sa pagtanggap nito, O Diyos. Muli sa iyo po namin ibinabalik ang pinakamataas na pagkilala, pinakamataas na papurit, pagluwalhati. Salamat po sa iyong dakilang pag-ibig. Salamat po sa pagbuhos ng inyong banal na dugo sa krus ng Kalbaryo para sa kapatawaran ng aming mga kasalanan, O Diyos. At kami po'y naniniwala, O Diyos, na kayo'y magbabalik. Katulad na yung sinabi sa iyong salita, na kayo'y magbabalik upang kami isama mo sa iyong kaharian sa langit. Ito po ang aming dalangin ng may pagtitiwala. Ito po ang aming dalangin ng may pagpupurit pasasalamat sa aming Panginoong Kristo. Amen and amen and amen. Pwede na po nating i-take.
Amen. Muli po, ibalik natin ang pinakamataas na papuri, pagluwalhati sa ating Panginoong Diyos. Handa po natin ang ating mga sarili sa pakikinig ng mensahe ng Diyos sa umagang ito. Good morning po mga kapatid. Isang mapagpalang araw po sa atin lahat. So, bago po tayo magsimula. So, welcome po sa simbahan ng Diyos. So, welcome back, parang Jess. Welcome back. Tapos, congratulations po kay Sister Jaira, no? Aimee. Siya po ay newly passed dentist. So, palapakan po natin ang Panginoon sa kabutihan niya sa kanyang buhay. So, sa lahat po, no, tayong lahat ay naniniwala po ako na tayo po ay pinagpala ng Diyos. Amen? Amen po ba? Yan yung boses ng pinagpala ng Diyos. No? Pag sinabing pinagpala tayo ng Diyos, ay talagang nag-uumapaw yung ating damdamin. No? Sa paghahayag kung gaano kabuti ang Panginoon sa ating buhay. Lahat po ba tayo ay pinagpala ng ating Diyos? Yan. So last week po ay tinalakay natin about sa pangalan ng ating Panginoon. No? Sabi po sa Isaiah 9:6, "For to us a child is born, to us a son is given, and the government shall be upon his shoulder. And his name shall be called," ano po? Wonderful Counselor. So sinasabi po dito, hindi lang siya basta counselor. No? Wonderful. Pag sinabi pong wonderful, extremely good, marvelous. Amen? So hindi po sinabi dito na basta-basta counselor lang. Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. So bago po tayo magpatuloy, ngayon po ay tatalakayin natin ang Mighty God and Everlasting Father. So bago po tayo magpatuloy, panoodin muna po natin yung short clip. Dito po tayo magpo-focus ngayong araw na ito.
Tayo po ay manalangin. Dear Heavenly Father, we thank you, Lord, sa umaga na pinagkal niyo po sa amin. Thank you po sa goodness and faithfulness niyo po sa buhay ng bawat isa. Lord, hayaan niyo po, Panginoon, na yung salita mo ang siyang maghari po sa aming buhay. Tago niyo po ako sa inyong likuran, Panginoon. At dalangin po namin, Panginoon, na lahat po ng aming matututunan sa araw na ito ay maisabuhay po namin sa aming pang-araw-araw na pamumuhay, Panginoon. Lord, thank you for being mighty God and everlasting Father to us, Panginoon, na lagi po kayo nariyan para sa amin. Lord, we entrust to you everything. We love you, God. In Jesus' name we pray. Amen. So ngayon po ay tatalakayin natin yung isa sa mga pangalan ng ating Panginoon. He is mighty God. Nag-agree po ba kayo sa atin na He is mighty God? Amen? So, meron po dito mga verses na nagsasabi na our God is mighty God. Sabi po sa Deuteronomy chapter 10 verse 17, For the Lord your God is God of gods and Lord of lords, the great, the mighty, Hagibor, and the awesome God. So pinapakita po dito na He is Lord of lords and God of gods. No? Even yung mga Diyos-Diyosan, siya yung God nun. Pinapakita po dito, He is Lord of lords. Saka yung sino man yung may mataas na kapangyarihan dito sa mundo, ang Panginoon pa rin, ang Panginoon ng mga Panginoon. Amen? God of God means He is supreme, unrivaled authority over all other spiritual being. Sabi po sa Jeremiah 32 verse 18, Nagpamalas ka ng kagandahang loob sa libo-libo, ngunit pinarusahan mo ang mga anak dahil sa kasalanan ng mga magulang. O dakila ka at makapangyarihang Diyos na ang pangalay Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Dito po, pinapakita ni Prophet Jeremiah kung gaano ka-great and mighty ang ating Panginoon. Na He is recognizing yung creation and yung kapangyarihan ng Panginoon para makapag-judge. No? Sabi po sa Psalms 24 verse 8, Who is the King of glory? The Lord is strong and mighty. The Lord mighty in battle. Pag sinabi pong mighty, no, makapangyarihan pagdating sa mga battle. Tayo po ay maraming battle sa buhay. And we are blessed kasi we have mighty God. Alam natin na tayo ay matagumpay na. Amen? Na yung battle natin sa buhay, hindi natin battle mag-isa yan. Battle natin yan kasama ang Panginoon. Amen? No, sabi po sa ang ibig sabihin po ng mighty God in Hebrew is El Gibor. So God as the mighty God, He is sovereign giver. Sabi po dun sa pinanood natin kanina na it demonstrates His power and wealth by allowing the younger son to take his inheritance immediately. So familiar po ba kayo dun sa pinanood natin? Story po ba ng ano yun? Prodigal son, no? Na kung saan, di ba, yung younger son ay hiningi niya yung inheritance niya dun sa father niya. Ano sabi dun sa Luke 15 verse 12? Sinabi sa kanya ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko. At hinati nga ng ama ang kanyang ari-arian. Naniniwala po ba tayo mga kapatid na our God is mighty God and He is sovereign giver? Amen? No? Tayo ay madalas manalangin sa Kanya. At ano yung nilalaman ng ating mga panalangin? Dahil kung hindi tayo naniniwala na He is giver, di ba? Ang dami nating prayer. Tayo ba ay mag-a-ask kung alam natin na hindi tayo bibigyan? So, yung faith natin ay nasa ating Panginoon.
kung mapapansin natin mga kapatid, hindi ito nagpapakita ng kahinaan. Kasi kung isipin natin, bakit ibibigay nung ama yung inheritance ng anak kung alam niya naman na mapapahamak to? Pinapakita dito na He is sovereign giver. Kasi binigyan tayo mga kapatid ng free will ng Lord. Amen? Why? Dahil gusto niya yung love na ibibigay natin sa Kanya, it is genuine. And, di ba kapag meron tayong free will, doon tayo mas lalong natututo. Example, di ba yung isang apoy, nung bata tayo, sino dito naglaro nung kandila? Nung bata ba tayo, na-experience po ba natin yan? Kung titignan natin, yung kandila, parang ang ganda-ganda, parang ang sarap-sarap hawakan. Di ba? Pagka brownout, ginaganon pa natin. Pero sino ba sa atin yung na-experience na napaso tayo dun sa kandila? Di ba minsan dun sa mga decision natin sa buhay, yung mga choice natin sa buhay, dun tayo mas natututo. Pwede naman natin yung tingnan na lang, pero bakit choice natin na hawakan yun? So, nung nalaman natin na tayo ay mapapasok kapag ginawakan natin yun, inulit pa ba natin? Hindi na, di ba? So, dun sa free will na binigay sa atin ng Panginoon, dun tayo nag-grow. Tama ba? Nag-agree kayo dun? No? And lahat tayo may kanya-kanyang experience. And yung experience na yon, yun yung nagkukos sa atin para mas lalo tayong mag-grow personally. Tama. Ano pa? Dahil binigyan tayo ng Panginoon ng free will, gusto niya authentic yung relationship. Hindi tayo create as robot. Gusto niya authentic yung relationship. Yung pagmamahal natin, yung pagsunod natin sa Kanya ay authentic. Tama? So, hindi po ito nagpapakita ng kahinaan. Bakit binigay nung ama yung inheritance? Ito po ay nagpapakita na He is sovereign giver. Amen? So, God is sovereign. Pwede niyang ibigay, pwedeng hindi. So, nasa sa Kanya yun. Kasi pagmamay-ari niya lahat eh. Naniniwala po ba tayo? May mga panalangin tayo, pwede niyang ibigay, pwedeng hindi. Kasi He is sovereign. Ito ay nagpapakita lang kung gaano kamakapangyarihan, sovereign ang ating Panginoon. He is mighty God. He is ruler. At lahat ng nandito sa mundong ito ay Kanya. Amen? Ano pa? God as the mighty God, He is victor over death or sin. Kung i-relate natin doon siya sa pinanood natin kanina, Father celebrates saying, "This son of mine was dead and is alive again. He was lost and is found." So, ang ating Panginoon ay mananagumpay laban sa kamatayan at kasalanan. So, kung ang Panginoon natin ay nagtagumpay na sa kamatayan at kasalanan, tayo din po ay matagumpay na. Amen? Sabi po sa Luke 15:24, dito po yung istorya ng prodigal son, "Sapagkat ang anak kong ito ay namatay na, ngunit siya ay nabuhay, nawala ngunit muling natagpuan, at sila nga'y nagdiwang." So kung mapapansin natin dito, at pinag-aralan din natin before, na yung death na tinutukoy is separation from God. Spiritual death. No? Kaya sinabi dito nung ama, itong anak ko ito ay namatay, ngunit nabuhay. Nung nahiwalay siya sa ama, nagkaroon ng separation, nagkaroon ng spiritual death. So, kaya gano'n na lamang yung joy nung sa ama nung bumalik yung kanyang anak. Kaya mga kapatid, kung titingnan natin, hindi talaga natin alam kung ano yung pwedeng mangyari sa hinaharap. No? Minsan iniisip natin, parang okay naman ako, okay naman yung buhay ko ngayon, hayahay naman ako. Parang yung sa story nung story nung prodigal son,
hiningi ko yung mana ko, sige, lulustayin ko muna. Nagkaroon di ba ng tagtuyot? Naubos yung kayamanan na minana niya sa kanyang ama hanggang dumating sa yung time na nagkaroon ng tagtuyot at naubos yung kayamanan niya at nagutom siya. Makita natin doon, dahil wala na siyang kayamanan, nagtrabaho siya sa isang babuyan. Na kung saan, yung pagkain ng baboy, yun na lang din yung kinakain niya. So, naalala po ba natin yung istorya na yun, mga kapatid? So, kumbaga, reminder to sa atin mga kapatid na lagi tayong bumalik sa Panginoon. Ano man yung mga nangyayari sa buhay natin. Minsan, iniisip natin, parang blessed ako ngayon. Minsan kapag ganun yung nararanasan natin, parang ang hirap bumalik sa Lord, no? Parang, Lord, saka na lang ako magsaserve, saka na lang ako babalik sa'yo, okay pa naman ako. Di ba? Pero mga kapatid, hindi natin alam yung pwedeng mangyari. Minsan, ang taas ng tiwala natin sa sarili natin. Tama? Tulad nung sa prodigal son, tulad nung sa younger son, inubos niya yung kanyang kayamanan saan? Sa bisyo, sa masasamang babae. So, mga kapatid, pinapakita dito na ang Panginoon ay nagtagumpay na sa kamatayan at kasalanan. Sabi po sa Luke 15 verse 13, pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang bahagi at nagpunta sa malayong lupain. Nilustay niya roon sa mga bisyo ang lahat niyang kayamanan. Nang maubos na ito, nagkaroon ng matinding tagutom sa lupaing iyon, kaya't siya'y nagsimulang maghirap. Pero salamat sa Panginoon dahil may mga dumadating sa atin na tayo ay nagkakamali. Pero siya yung nag-aahon sa atin, nagbabalik sa atin, at tinatanggap niya tayo. Amen? Salamat sa Panginoon dahil nandito tayo ngayon. Sino ba dito ang hindi nag-fail? Sino ba dito ang hindi nagkamali? Minsan sa buhay natin, nagkamali tayo eh. Pero dahil sa biyaya ng Panginoon, tinanggap niya tayong muli. Pinatawad niya tayo. Ibinalik niya tayo. Mighty God, ultimate victory over sin and spiritual death, accomplished to the Messiah. Kaya po sabi dun sa Isaiah 9:6, for to us a child is born, to us a son is given. No, dahil po, nung pumarito ang ating Panginoon, napagtagumpayan na po ng ating Panginoong Jesus yung kamatayan at kasalanan. He conquers sin and death. Naniniwala po ba tayo doon? Sabi po sa 1 Corinthians 15:55-57, O death, where is your victory? O death, where is your sting? The sting of death is sin, but thanks be to God who gives us victory through our Lord Jesus Christ. Dahil sa ating Panginoong Jesus, tayo po ay matagumpay na. Amen? Wala na pong kapangyarihan ng kamatayan sa buhay natin. Wala na pong kapangyarihan ng kasalanan sa buhay natin dahil sa ating Panginoong Hesukristo. Sabi po sa Romans 8:38-39, neither death nor life can separate us from the love of God in Christ Jesus our Lord. Kahit daw po yung kamatayan, hindi po tayo maihiwalay nito sa pag-ibig ng ating Panginoong Jesus. Di po ba tayo na-amaze doon, mga kapatid? Kahit po kamatayan, hindi po tayo maihiwalay sa pag-ibig ng ating Diyos. Na kung isipin natin, ano kaya yung naging reaksyon ng ama nung umalis yung kanyang anak? Diba? Pero lagi niyang iniisip yung kanyang anak. Hindi nawalay sa isipan ng ama yung kanyang anak. So mga kapatid, tayo man po ay naka-experience na tayo po ay nahiwalay, tayo po ay
nalubog sa kung saan nalayo po tayo sa ating Panginoon, balik lang po tayo sa Kanya at lagi po nating alalahanin, ang lahat po ng ito ay napagtagumpayan na po ng ating Panginoong Jesus. Why? Because He is mighty God. Amen? Ano ba po? God as mighty God, He has authority to restore. No, nung nakita po nung ama yung kanyang anak na bumalik, ano po yung naging reaksyon nung ama? Di ba malayo pa lang, sinalubong niya na yung kanyang anak? Ano sabi niya dun sa mga alipin? Ihanda ninyo yung pinakamaganda. Sabi po sa Luke 15:22-23, ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila. Dali, kunin ninyo ang pinakamagandang damit at bihisan ninyo siya. Suotan ninyo siya ng singsing at sandalyas. Katayin ninyo ang pinatabang guya at tayo'y kumain at magdiwang. May kapangyarihan po ang ating Panginoon to restore. Amen? So, hindi pa huli ang lahat, mga kapatid. Ang kailangan lang po natin ay bumalik tayo sa ating Diyos. Kung tayo man po ay nagkamali, kung tayo man po ay sinunod natin yung sa tingin natin ay iyon yung tama para sa sarili natin, bumalik lamang po tayo sa ating Panginoon and He will restore us. Gusto po ba natin yun, mga kapatid? Na i-restore tayo ng Panginoon? Kapag po tayo ay ni-restore ng Panginoon, He will give the best. Kasi minsan iniisip natin, ito yung best para sa akin eh. Pero may inihanda ang Panginoon na mas best kesa doon sa iniisip natin. Gusto po ba natin yan, mga kapatid? Na yung best na nilaan ng Panginoon, iyon yung makuha natin, iyon yung ma-experience natin. Sabi po dito, pinakamagandang damit. Di ba? Pag sinabi pinakamaganda, yun yung best. Sabi po ng Romans 8:32, kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait, sa halip ay ibinigay para sa ating lahat, hindi kaya niya ibibigay ng masagana sa atin ang lahat ng bagay? No? Kung yung sarili niyang anak ay naibigay na po, ano pa po yung bagay na hindi niya kayang ibigay sa atin? Tama po. Because He is mighty God, He has authority to restore. At kapag po tayo ay nire-restore ng Panginoon, ibibigay niya po yung best para sa atin. Lagi siyang may inilaan na best para sa atin. Kaya lang, kapag po tayo ay lumayo sa Panginoon, hindi natin na-experience yung best na yon. Tama? So kung gusto po natin ma-experience yung best na inilaan sa atin ng Panginoon, wag po tayong lalayo sa Kanya. Tulad nung ginawa nung prodigal son. Nilustay niya yung kanyang kayamanan dun sa nais niyang gawin. Nalayo siya sa kanyang ama. Ano pa yung inihanda ng ama? Pinasuutan siya ng singsing ng sandalyas at pinagpatay ng pinatabang guya. So itong yung fatted fat na to, ginagamit to kapag mayroong special occasion. Tama? Kasi kaya ka nga nagpapataba ng kakatayin kasi may pinaghahandaan kang okasyon. Diba? So, dito pinakita, mga kapatid, na yung ama ay inilaan niya yung fatted fat na yon para i-celebrate yung pagbalik nung kanyang nawalang anak. So, gayon din po yung sineselebrate natin ngayon. Diba? Ito yung season. Ito yung reason for this season. Nung dumating ang ating Panginoong Jesus, ito dapat yung sineselebrate natin. Na dumating ang ating Panginoon. He restored us. Di ba tayo po, tulad ng prodigal son, dahil sa kasalanan, nagkaroon po ng separation ang God sa tao.
Pero dahil dumating po ang ating Panginoong Jesus, nagkaroon po ng restoration. At itong restoration na to, ito po yung dapat na sineselebrate natin. Amen? Ito po yung reason for this season. No? Na tayo po ay pinatawad ng Panginoon sa ating mga kasalanan. He restore us. Nakakalungkot mga kapatid kapag December, minsan naiisip natin, ano ba yung iahanda ko? Ano ba yung pang-aaginaldo ko? Ano ba yung bibilin kong damit? Ano ba yung... Ang dami nating iniisip. Pero nakakalimutan natin, ano ba yung talagang dahilan kung bakit natin sineselebrate itong okasyon na ito. No, lagi po nating tandaan mga kapatid na ito yung dahilan kung bakit natin sineselebrate yun. Dahil bumaba ang Panginoon dito sa mundo upang i-restore yung relationship natin sa Diyos. Tayo po ba ay nagagalak na na-restore po yung relasyon natin sa ating Panginoon? Dahil muli, may enjoy natin yung inihanda ng Diyos para sa atin. Dahil kay Kristo, na-enjoy natin yung best na inihanda ng Diyos para sa atin. Sabi po sa Luke 15:28-31, nagalit ang panganay at ayaw niyang pumasok sa bahay. Pinuntahan siya ng kanyang ama at pinakausapan. Ngunit sumagot siya, pinaglingkuran ko kayo sa loob ng maraming taon at kailan may hindi ko kayo sinuway. Ngunit ni minsan hindi ninyo ako binigyan ng kahit isang maliit na kambing para magkasayahan kami ng aking mga kaibigan. Subalit nang dumating ang anak ninyong ito na lumustay ng inyong kayamanan sa masasamang babae, ipinagpatay pa ninyo siya ng pinatabang guya. Sumagot ang ama, anak, lagi kitang kapiling at ang lahat ng aking ari-arian ay sa iyo. Minsan, ganito din tayo mga kapatid. Hindi natin nai-enjoy yung presensya ng Panginoon sa ating buhay. Tama po ba? No, minsan, titingnan natin, busy tayo sa church, nag-church naman ako, busy ako sa prayer, busy naman ako sa pagde-devotion, sa cell group, or kung saan mang gawain. Pero ang tanong mga kapatid, nai-enjoy po ba natin yung presence na kasama natin ang Diyos? Tulad nung isang anak, kasama kita palagi. Yung lahat ng akin ay iyo, pero ang tanong, nai-enjoy mo ba? Yung feeling na kasama mo ko palagi. Nakuha natin mga kapatid. No, every time talaga ng buhay natin, lagi nating enjoy na kasama natin ang ating Panginoon, yung presence ng ating Panginoon. No, minsan kasi masyado na tayong busy sa mga bagay-bagay, pero nakakalimutan natin yung relasyon natin talaga sa ating Diyos. Tama? Tama po ba? No? Yun yung dahilan kung bakit natin ginagawa yung lahat ng bagay. Sabi niya, ginawa ko naman lahat eh. Sinunod ko nga lahat ng utos mo eh. Di ba sabi nung isang anak, hindi ko po kayo sinusuway. Pero ni minsan, hindi niyo po ako pinagpatay ng tulad nung ginawa niyo sa kapatid ko na siyang lumustay nung kanyang kayamanan. Di ba? Pero yung provision na meron siya, yung natatanggap niya sa kanyang ama dahil kasama niya ang kanyang ama, hindi niya nakikita. Yung isang kapatid ay hindi na nakakakain, di ba? Pero siya kumakain siya 3 times a day. Minsan, dun sa mga maliliit na bagay, nakakalimutan natin magpasalamat sa ating Diyos. Di ba? Tama po ba? Yung gumising lang po tayo, isang malaking pagpapala na po yun. May makain po tayo sa araw-araw. Malaking blessing po yun ng ating Panginoon. Minsan yung mga ganun, nakakalimutan po natin magpasalamat. No, hindi ibig sabihin na extraordinary yung bagay na natanggap natin ay yun lang yung ipagpapasalamat natin. Yung malaman po natin na tayo ay ni-restore ng ating Panginoon,
mula sa kamatayan at kasalanan, isang malaking blessing na po yun sa atin, na dapat po nating sineselebrate sa ating buhay. Amen? Di ba kumakanta nga tayo? Gusto niyo po bang kumanta ako? Para hindi po kayo makatulog. No? Kinakanta natin yung With All I Am. You're the Wag na. Di ba? Siya yung reason kung bakit tayo nabubuhay. Kung bakit tayo umaawit. Kung bakit tayo nabubuhay sa mundong ito. Lagi po nating tatandaan yung dahilan na yon. Amen? Sabi po sa Luke 15 verse 31, sumagot ang ama, Anak, lagi kitang kapiling at ang lahat ng aking ari-arian ay sa iyo. Di po ba tayo nagagalak na yung ari-arian ng Diyos ay sa atin din? Ano pa po yung hihilingin natin? Lahat nga ng ari-arian ng Diyos ay ibinigay sa atin, pinagkaloob sa atin. Hindi lang natin naaalala, hindi lang natin nakikita yung blessing ng Panginoon na yon, yung biyaya ng Panginoon na yon. Dahil meron tayong tinitignan na sarili na yun yung gusto natin. Di ba? Yung gusto ng isang anak, ipagpatay siya para magdiwang siya kasama yung mga kaibigan. Amen? Ano ba po? He has powerful compassion. Nung nakita niya yung kanyang anak na dumadating, siya yung unang tumakbo papunta dun sa anak niyang nawala. Grabe yung pag-ibig ng ama na to dun sa kanyang anak. Nasa kabila nung ginawa nung anak niya na naglustay nung mana niya, hindi niya po inisip kung ano yung ginawa nito eh. Di ba? Kung tayo man, nasa kalalagayan ng ama, anong gagawin natin? Magdusa ka, choice mo yan eh. Di ba? Pinili mo yan eh. Pagdusahan mo yan. Pero grabe yung love ng ama na ito. Grabe yung love sa atin ng ating Panginoon. Na hindi niya inisip kung ano yung past natin. Hindi niya inisip kung ano yung nagawa natin. Inibig niya tayo. Ganon po, makapangyarihan yung compassion niya at yung pag-ibig niya po sa bawat isa sa atin. No, lahat po tayo nagkasala. Tama po. Lahat po tayo nagkamali. Lahat po tayo nagkulang. Wala nga pong umabot sa pamantayan ng Panginoon eh. Kaya po lahat po tayo ay karapat-dapat sa impyerno. Pero dahil dun sa pag-ibig ng Diyos, hindi niya po inisip yung kasalanan natin. He has powerful compassion po sa ating lahat. Sabi po sa Luke 15:20, at siya ay nagpasyang umuwi sa kanila. Malayo pa'y natanaw na siya ng kanyang ama at dahil sa matinding awa ay patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinalikan. Sabi po sa Romans 5:8, but God demonstrates His own love for us in this, while we were still sinners, Christ died for us. Grabe yung pag-ibig ng Panginoon. Nung tayo pa daw po ay makasalanan, namatay si Kristo. Ganun niya po pinakita, ganun niya po dinemonstrate yung love niya sa bawat isa sa atin. Na siya po ay namatay nung tayo po ay makasalanan. Hindi siya namatay nung tayo po ay mabait, tayo po ay sumusunod, nung tayo po ay mabubuti yung ginagawa. Namatay po siya nung tayo po ay makasalanan. Kaya po marapat na purihin po natin ang Panginoon sa buhay natin. Dahil, di ba nga po, kung gaano tayo pinatawad, gaano po tayo maging thankful sa Kanya. Amen? Sabi po sa Psalms 103 verse 8, the Lord is compassionate and gracious, slow to anger and abounding in loving devotion. No, ano man po yung nakaraan natin, inibig po tayo ng ating Panginoon. Grabe po ano? Hindi niya tinignan kung ano yung nakaraan natin. Hindi niya tinignan kung ano yung mga pinagagawa natin before. Na tayo po ay masamang tao, tayo po ay sinungaling, tayo po ay may bisyo, tayo po ay makasalanan.
tayo po ay niyakap ng Panginoon tulad ng ginawa ng Ama. Hinalikan. Ganun po, dinemonstrate ng Panginoon yung kanyang pag-ibig sa atin. God as mighty God, He is sovereign giver, victor over death or sin, authority to restore, and He has powerful compassion. No, kung lagi po natin maaalala na ito yung Diyos ko, He is mighty God. Sa araw-araw, siguro grabe talaga yung pasasalamat, yung nag-uumapaw talaga yung damdamin natin para ibalik sa Panginoon yung karapat-dapat para sa Kanya. Amen? He is sovereign giver. Amen? Ano pa po? God as everlasting Father. Sabi po dun sa Psalms 9-6, isa pa pong pangalan ng ating Panginoon. He is mighty God, everlasting Father. God as everlasting Father, yung unchanging fatherhood. No, kung makikita po natin dun sa pinanood po natin kanina, kahit po nagpunta sa malayong lugar yung anak niya, hindi po nagbago yung pagtingin niya sa kanyang anak. Ganon din po tayo mga kapatid. Kung minsan nalalayo tayo sa ating Diyos, pero lagi po nating iisipin, hindi nagbabago yung tingin sa atin ng Diyos. Amen? Sabi po ng Luke 15 verse 20, at siya ay nagpasyang umuwi sa kanila. Malayo pa'y natanaw na siya ng kanyang ama at dahil sa matinding awa ay patakbo siyang sinalubong niyakap at hinalikan. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat dapat na tawaging anak ninyo. So na-realize nung prodigal son na siya ay nagkasala sa Diyos at sa kanyang ama. At na-realize niya na pag bumalik ako, hindi na ako karapat dapat na tawagin na kanyang anak. Same sa atin mga kapatid. Kapag tayo po ay nagkakasala, kapag tayo po ay nalalayo sa ating Diyos, nagigilty po tayo. No? Parang ayaw natin bumalik kasi nagkasala tayo. Baka hindi na ako tanggapin. Kasi iyan yung tinatanim sa atin ng kaaway, ng demonyo. Ay, hindi, makasalanan ka, hindi ka nakarapat dapat, huwag ka na bumalik. Hindi ka na tatanggapin. Pero ngayon po, pinapaalala sa ating lahat na kahit po tayo ay nalayo sa Diyos, bumalik lamang po tayo at Kanya po tayong tatanggapin dahil yung pagiging Father niya po sa atin, hindi po yun nagbabago. Yung pagtingin po sa atin ng Diyos, hindi po yun nagbabago. Amen? Ano ba po? Yung perpetual provider. Sabi po nung eldest son, sabi po nung ama dun sa eldest son, Son, you are always with me and all that is mine is yours. Pinapakita lang dito na kapag tayo po ay nasa Panginoon, He will provide yung need po natin. Amen? Kaya po, wag po tayong lalayo sa Panginoon. Kasi yung provision, nandoon. No? Sabi po ng Luke 15:31, sumagot ang ama, Anak, lagi kitang kapiling at ang lahat ng aking ari-arian ay sa iyo. Pero mga kapatid, it is a reminder sa atin na yung provision ng Panginoon, yun ay kung mananatili tayo sa Kanya. Tama. Don't expect na kapag tayo ay lumayo, yung provision ng Lord ay nasa sa atin. Tulad nung ginawa nung prodigal son. Na-experience niya yung kahirapan dahil lumayo siya sa Diyos. Dahil ginawa niya yung kanyang maibigan. Ang sabi po sa John 15:4-5, Manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas at kayo ang
mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang nagbubunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. So yung provision po ng Lord kung tayo po ay mananatili sa ating Diyos. Amen? No, minsan naiisip natin, ito, blessing to ng Lord. Di ba? Minsan kapag may natanggap tayo na yung gustong-gusto natin, minsan ito pa yung nagiging dahilan para malayo tayo sa Lord. Nare-realize na lang natin siya sa huli. Tama ba? Tulad nung na-experience ng prodigal son. Tumanggap siya ng inheritance, kalahati ng kayamanan ng kanyang ama. Isipin niya, okay, may provision ng Lord. Sige, gagawin ko kasi may may blessing naman na binigay sa akin. Pero dahil dun sa blessing na yun, nalayo siya sa kanyang ama. So wag po nating hayaan na dahil sa binigay o natatanggap natin, tayo po ay malayo sa ating Panginoon. Wow, opportunity. Sige, grab ko na to. Di ba minsan ganon? Nangyayari po ba sa atin yun? Nangyari na po ba sa atin yun? No? Nagkaroon tayo ng opportunity, grinab na natin, pero hindi natin alam, ito ba talaga yung will ng Lord? Ito ba yung gusto ng Lord na gawin ko? Ito ba yung gusto ng Lord na sundin ko, lalakaran ko? Tapos, ito yung naging cause para malayo ako sa Panginoon. Tama po mga kapatid? Sabi po ng Matthew 6:33, so, bro, isipin natin, paano ko ba malalaman na ito ay galing talaga sa Panginoon? Di ba? Sabi sa Matthew 6:33, but seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. No, seek po natin yung kingdom ng Panginoon and His righteousness, and all these things shall be given to us. No? Malalaman po natin na ito ay pinagkaloob sa atin ng Diyos kung talagang sinisik po natin kung ano yung kalooban niya sa ating buhay. So gusto po ba natin na yung provision ay lagi nating na-experience sa buhay natin? Amen? Ayaw na po natin na every katapusan, parang hindi na natin alam yung gagawin, ang daming bayarin. Yung si Sister Judy, nandiyan dyan na. Gusto na po natin makawala sa ganon. Huwag po tayong lalayo sa Panginoon. Ano pa po? He is Father of eternity. Yung pagiging Father po sa atin ng ating Panginoon ay hindi lang dito sa mundong na to. Even doon sa eternity, He is our Father. Amen? Father, embrace and welcome are a picture of eternal acceptance. A relationship that is without end. Yung celebration po na ginawa ng Ama nung bumalik yung kanyang anak ay nagpapakita na yung acceptance, yung hindi lang siya celebration dahil bumalik, kundi yung tinanggap niya muli yung kanyang anak. No, hindi lang siya temporary. Kasi di ba, sinuotan siya ng magandang damit, siningsingan, binigyan ng sandals, na-restore yung kanyang anak permanently. So, after ng buhay po natin dito sa mundong ito, yung Diyos na ating Ama, siya pa din po yung Ama natin pagdating natin sa kabilang buhay. Sa pagkasama na po natin siya sa langit. Amen? Perpetual Father. Ano pa po? Relentless pursuit. Yung desire po na i-reconcile ng Panginoon ang tao sa Kanya. The Father is the one who initiates the embrace, showing a profound, everlasting desire for the relationship to be restored. No, siya po yung unang nag-initiate. Siya po yung tumakbo sa kanyang anak. No, ganun din naman po yung ginawa sa atin ng Panginoon eh.
No? Siya yung nag-initiate, siya yung nagbigay ng kanyang beloved son para tayo ay ma-restore. Hindi po nagbabago yung pag-ibig sa atin ng Panginoon. Sabi po ng Romans 18:1, there is therefore now no condemnation for those who are in Christ. Hindi po tayo i-condemn ng Panginoon. Hindi po niya iisa, ito yung ginawa mo, hindi ka nakarapat dapat. Hindi niya po tayo i-condemn, kundi i-welcome niya po tayo. Sabi po ng 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. So yung old self po natin, wala na po yun. Hindi na po yung tinitignan ng Panginoon. Kasi we are new creation. Dahil tayo po ay na kay Kristo na. Amen? No? Tayo po ay binago na ng ating Panginoon. So kung makikita po natin dito mga kapatid, He is mighty God and everlasting Father. Our Lord Jesus is mighty God and everlasting Father. So ito po yung dahilan sa season ngayon kung bakit natin sineselebrate ito. Because our God is mighty God. Amen? And He is everlasting Father. So marapat lamang po na purihin natin ang Diyos sa Kanyang pangalan. Mighty God, He has the power and authority to forgive our greatest failure and instantly restore us to full honor and status. He triumphs over His spiritual death caused by sin. Napagtagumpayan na po ng ating Panginoon dahil He is mighty God. And everlasting Father, His love is unconditional and never-ending. He is constantly waiting for us to return, and His desire to reconcile is so great that He runs out to meet us and welcome us home forever. So tayo po yung iniintay ng Panginoon na bumalik sa Kanya. So let's all stand po. So kung may instant po na ganun po sa buhay natin, iniintay po tayo ng ating Panginoon. Bumalik lamang po tayo sa Kanya. Kung may mga hindi pa po tayo nasusurrender sa Kanya, ibalik lang po natin sa Kanya. Isuko lang po natin sa Kanya and He will restore us. Ano man po yung past natin, hindi na po yan tinitingnan ng ating Diyos. May inihanda po siyang best para sa atin. At may experience po natin yung best na inilaan sa atin ng Diyos kung tayo po ay mananatili sa Kanya. Ang nais po ng Panginoon, tayo po ay yakapin, tayo po ay halikan, at Kanyang makapiling. Ang iniintay lamang po sa atin ng Diyos na tayo ay magpakumbaba at bumalik sa Kanya. Wala po tayong may pagmamalaki sa Kanya, mga kapatid. Sabi po ng Biblia, kung tayo po ay hiwalay sa Kanya, wala po tayong magagawa. Mapapagod po tayo. Huwag na po umabot sa point na matuto tayo sa mahirap na pamamaraan. So yung salita niya, tinuturuan niya tayo na magtiwala lamang po tayo sa Kanya. Dahil sa presensya ng ating Panginoon na doon yung provision. Sabi po, lahat ng akin ay sa iyo. Na wag na po dumating sa point na tayo ay mapagod, na parang paulit-ulit yung nangyayari sa buhay natin. Yung ma-enjoy talaga natin yung presensya na kasama ang ating Diyos. Yun yung mas makita natin. No, everyday na gumigising tayo, na-enjoy natin na kasama natin ang Diyos. Na-enjoy natin yung presensya ng ating Panginoon. Yun yung mas mahalaga sa buhay natin ito. Tama mga kapatid?
So, let's take this time, mga kapatid, na i-surrender talaga natin sa Diyos yung buhay natin. Kung may mga decision tayo in the past na tayo ay nagkamali, sinunod natin yung gusto natin, isuko natin sa Panginoon. Nag-iintay ang Lord para tayo ay yakapin, para tayo ibalik sa Kanyang kaharian, para tayo ay yakapin, para iparanas sa atin yung Kanyang pag-ibig. Panginoon, maraming salamat po sa pag-restore niyo po sa amin. Marahil may mga pagkakataon sa buhay po namin ay sinunod po namin yung gusto namin, yung sa tingin namin tama. Ginawa po namin yung sa tingin namin yun yung mas makakabuti sa amin. Pero Panginoon, kami ay lumalapit sa inyo at nagpapakumbaba. Yakapin niyo po kami, Panginoon. Ibalik niyo po kami sa inyong kaharian. Dalangin po namin, Panginoon, na everyday ng aming buhay ay ma-enjoy namin yung kasama kayo, yung presensya mo, ang lagi naming ma-experience, Lord. Kung may mga decision kami sa buhay na nasaktan ka namin, kung may mga nagawa po kami na hindi po naayon sa inyong kalooban, nandito po kami, Panginoon, nagpapakumbaba. At alam po namin na i-restore niyo po kami. Lord, thank you for being mighty God and everlasting Father to us. Na hindi niyo po tinignan kung ano yung mga bagay na ginawa namin before. Dahil sa inyong pag-ibig, kami po ay inyong tinanggap, Panginoon. Kaya po ito yung dahilan upang purihin ka namin sa buhay na ito, Panginoon. Na ibibigay po namin yung buong buhay namin para sa inyo. Iaalay po namin yung buhay namin para paglingkuran ka, para ibigin ka, Panginoon. Lord, wag niyo pong hayaan na yung focus namin ay ma-divert dun sa mga bagay dito sa mundong ito. Kundi yung focus po namin ay mailaan lamang po namin sa inyo, Panginoon. Lord, you are worthy. Karapat-dapat ka po, Panginoon, sa buhay namin ito, Panginoon. Wala po kami maipagmamalaki. Wala po kami maipagmamataas. Dahil lahat po ng meron kami ay tanging sa inyo lamang po nagmula. At ang tanging nais po namin, ang lahat po ng ito ay magamit po namin para ma-magnify ka, para mag-glorify yung inyong pangalan. Lord, nandito po kami. Gamitin niyo po yung buhay namin para sa inyo. Nandito po kami. Sinusuko po namin yung buhay namin para maluwalhati, madakila ang inyong pangalan. Nandito po kami, Panginoon. Gamitin niyo po kami sa inyong basan, sa inyong gawain. Na itong buhay na to, Panginoon, may maging makabuluhan sa inyong harapan, Panginoon. Lord, naniniwala kami na hindi niyo lang po kami ni-restore para ma-restore kami, kundi may inilaan kayo mga mabubuting bagay para sa amin. Nais po namin ma-enjoy ang lahat ng ito kasama kayo, Panginoon. Nais po namin ma-experience yung best na inilaan niyo po sa amin. Kaya po kami ay mananatili sa inyo palagi. Lord, muli po, ibinabalik po namin sa inyo
ang mataas na papurit pasasalamat sapagkat ikaw ang Diyos na karapat-dapat sa lahat ng ito, Panginoon. Pupurihin ka, Panginoon, ng iyong mga anak. Dadakilain ka ng iyong mga anak sapagkat ikaw ang Diyos na karapat-dapat sa lahat ng ito, Panginoon. Lord, we bring back all praises and glory. In the mighty name of Jesus Christ, our Lord. Everybody say, Amen. 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 Muli po nating awitan, pasalamatan ang ating Diyos na buhay. Hallelujah. Every minute of my life has been part of your design. Lord, the whole world's in your hand. Every trial, every battle that I face, yet you met me there with grace. Every heart has served your plan. Through it all, you've been so good. Kept your word like you said you would. You sing, your mercies are new every morning. Steadfast love will never end. Your hope won't fade in the evening. Lord, how great is your faithfulness. Lord, how great is your faithfulness. Now, looking back on where I've been, still as good as you were then. There's no limit to your love. Through it all, you've been so good. Kept your word like you said you would. Sing through it all. Through it all, you've been so good. Kept your word like you said you would. Your mercies are new every morning. Your steadfast love will never end. Hope won't fade in the evening. Lord, how great is your faithfulness. Lord, how great is your Through it all, you've been so good. Kept your word, but said you would. We sing through it all. You've been so good. Kept your word, but said you. Come on, church, with a loud voice, let's declare. Your mercies are new every morning. That's love never ends. Fade in the evening. Lord, how great is your faithfulness. Your mercies are new every morning. Steadfast love will never end. Hope won't fade in the evening. Lord, how great is your faithfulness. Lord, how great is your faithfulness. Lord, how great is your faithfulness. Amen. Great is thy faithfulness. Amen. Sino po dito talaga masasabi niyang tapat ang Panginoon sa atin araw-araw? Amen. O, gising po kayo.
Salamat sa ating Panginoong Diyos. Amen. Dahil siya po'y dakila at tapat sa lahat ng pagkakataon. Ayan. So, before I give the benediction, mga munting paalaala lamang po. Ano? So, isang linggo na lang, Pasko na. Kompleto na po ba yung mga pangregalo ninyo at panghanda ninyo? Parang, wala pa. No? So, reminder lang po, this coming Sunday, regular worship celebration pa rin po yung schedule natin. Pero, yung Monday po, hindi pa po bukas. Sa susunod na Monday and Tuesday, mayroon pa tayong simbang gabi. Ayan, mayroon pa tayong simbang gabi. And we really encourage everyone na samahan niyo po kami o tayo, sama-sama po, pumarito tayo, 6:30 po ng gabi. Alam po namin yung ibang may pasok pa. No, kaya po ginawa natin 6:30 para at least ay kahit papaano ay makahabol po kayo, hindi tayo malate. And I know matraffic, no? Sobrang traffic po ng ganitong oras. Pero we are really encouraging everyone to join us. Sama-sama po tayong patuloy na sasamba sa ating Panginoon, no? Sa Monday night tsaka Tuesday night. No, marami po tayong inihandang sorpresa. No, so we will be sending a registration link, no? Kailangan po natin mag-registration para po dun sa mga paghahanda na kailangan naming i-prepare, no? Para po maayos natin yung ating logistics, ano? So kailan po ito? No, excited na po ba tayo? No, sana po sabihan mo yung katabi mo, a-attend tayo. Parang hindi nyo sinabihan na parang walang balak. No, pilitin mo. No, and this is open po ito para sa lahat. No, imbitahin niyo po yung inyong kapamilya, yung inyong pong mga kaibigan, no? Pagkakataon na po ito para sila po madala nyo o ma-invite nyo dito sa church, ano? Dahil po tayong upuan sa taas, gagamitin po natin yan next week. No? Gagamitin po natin yan next week. So, lilinisin namin ni Tita Ann yan. Sister, nagitiga pagpag ng alikabok niya, eh, no? So, ipe-prepare po natin yan. Kaya wag po kayong mag-alala. Naku, kami nga lang puno na eh. No? Hindi po. Marami po tayong space dyan. No? So, this coming Monday and Tuesday, wag po natin kakalimutan. No? Mag-attend po tayo. No? Sino po dito naka-receive na ng Christmas bonus? Ano? Madaming nag-react. You know? No? So, alam niyo po mga kapatid na napakahalaga nung ating pinag-aaralan dahil ito yung talagang magbibigay sa atin nung paalala kung ano ba talaga yung totoong dahilan ng Kapaskuhan. Ano? But before that, nakalimutan ko again, nabanggit kanina ni Brad. No, congratulations kay Doc Amy. Yan, kung di niyo po siya kilala, Doc Amy, ayun po siya, kapapasalaman po niya sa kanyang, ano ba tawag doon? Board exam ba ng dentistry, no? So, alam niyo po ba, si Doc Amy kung tiga saan? Kung di ako nagkakamali, huwag po kayo magugulat. Tiga Apalit, Pampanga pa po yan. Ganun po kalayo yung pinanggagalingan niya. At madalang ko po siyang makitang ma-absent. Siguro nung mga nakakaraang linggo kasi nga kailangan niya mag-review. No? At paghandaan yung kanyang exam. But I am encouraged po talaga sa buhay niya kasi kahit po worship night, although syempre galing sa clinic, pero pag may mga ibang gawain, nandito po siya, nanggagaling pa siya sa Apalit. No? So praise God, no? Hindi po dahil sa kanyang kagalingan at katalinuhan siya yung nakapasa, kundi po sa pagpapala at gabay ng ating Panginoong Jesucristo. Ayan. So kung di niyo po nalalaman, marami pong dentista dito. No? Si Brother Jonas din. Hindi pala, technician, nag-aaral. So yun lang po, ano? So napakadami po nating pwedeng maging dahilan, no? Para po tayo ay mag-celebrate ng Christmas, ano? At lalo't higit, katulad po nung napakinggan natin kanina. No, yung pinag-aaralan po natin simula last Sunday. Yung katotohanan lamang po na pumarito ang ating Diyos. Sabi niya, for unto us. For unto us. Diba? Para po sa atin, pumarito siya. No? Kaya ang sino man pong kikilala at tatanggap sa Kanya bilang Kanyang Panginoon Diyos at tagapagligtas. No? Tiyak na masayang Kapaskuhan. Tama ba? Ano? Wala ibang dahilan eh. And this is what we really wanted to remind each and every one of us. No, na hindi po ito patungkol sa kung anumang kagandang regalo yung pwede nating maibigay o matanggap. No? Kundi yung magkaroon po tayo, ma-anchor yung ating
pananampalataya doon sa katotohanan na pumarito si Kristo para po sa ating lahat. Amen? No, and when I was listening kay Brother Jonas, bagamat yung parable of the prodigal son, hindi po ito totoong nangyari kasi parable nga eh. Pero ito'y kwento ng ating Panginoong Jesucristo. No, and it represent yung pagkakaroon ng nung anak who is rebellious. Tama ba? And sometimes ganun tayo eh. O baka mga madalas eh. No? And then of course, yung father represent God. Kung papaanong ganun na lamang katindi yung kanyang pagpapatawa dun sa anak na sa kabila ng matinding rebellious na ginawa niya, tinanggap pa rin niya. But sabi ko, nung iniisip ko, although hindi siya totoong nangyari, kung ikaw ay na kay Kristo na, kung ikaw ay nasa Panginoon na, bakit ka pa magre-rebelde? No? Hindi naman nabanggit doon na gano'n siya katagal nag-enjoy, tapos gano'n siya katagal dumanas ng paghihirap. No, kasi baka isipin natin, madali lang naman yung naging buhay ng prodigal son eh. Kasi sinabi lang doon, kumain siya ng pagkain baboy. Baka naman kalahating araw lang yun, nung hapon, bumalik na siya sa tahanan ng kanyang ama. No? Pero sa totoo po, and probably you're gonna agree with me, na every time na ang sinusunod natin yung mga sarili natin, yung consequence nun, hindi naman saglitan lang eh. Hindi naman ilang oras lang, hindi naman ilang araw lang. No? Pangmatagalan. So why we will choose na umalis pa doon sa piling ng ating Ama? Pero kung nandun man tayo sa sitwasyon na yon, alam niyo po yung isang pinakamagandang katotohanan. Katulad nung binahagi po sa atin ngayong umaga ni Brother Jonas. Nakaantay lamang, nakaantabay lamang ang Diyos na ating Ama para tayo bumalik sa Kanya. Sabi po sa Matthew chapter 18, yung isa pang parable doon, the parable of the lost sheep. No, meron daw pong isang tao na mayroong 100 tupa. No? Na may nawalang isa. Na handa niyang iwanan yung 99 para hanapin yung nag-iisa. At ano ang sabi doon? No? Higit ang kaligayahan nung taong yun, nung natagpuan niya yung isang nawala over doon sa 99 na hindi nawala. Kaya kapatid, no? Ano man po yung sitwasyon ng ating buhay ngayon, lubos ang kagalakan ng ating Panginoon, sabi niya, no, pag tayo bumalik at muli niya tayong matagpuan na bumabalik sa Kanya. Amen? No, kaya wala na tayo. Grabe, yun lamang mga katotohanan na yun. It's more than enough for us to have a Merry Christmas. Amen? No, a joyful and a powerful Christmas. At ito po yung babaunin natin. Ito po yung ibabahagi natin sa mga mahal natin sa buhay. Bukod doon sa mga regalo at na pwede nating ibigay at mga pagkain pwede natin pagsalu-saluhan. Ibahagi po natin kung sino si Kristo na yung tinanggap sa inyong mga buhay. Okay ba yun mga kapatid? Amen. Amen? No? Again, last, nakalimutan ko lang sa mga, mayroon po tayong baptism this afternoon, So yung mga ibabaptize po, dito po tayo, magbibigay lamang po ako sa inyo ng maiksing instructions, So please, dito po tayo sa inyo pagkatapos ng service at mamayang hapon po, 2:30 p.m. we will have our baptism, Another reason for us to rejoice. Amen. Hallelujah. So, sige po, to Him who is able to keep you from falling and to present you to His glorious presence without fault and with great joy. To Him who can give you things far beyond you can ever think or even imagine, be all the highest honor, highest glory, and highest praise through the church in Christ Jesus, forever and ever. Amen, amen, and amen. Again, magkita-kita po tayo next week, Sunday, sa ating worship celebration, 8:45 a.m. Gayon din po sa Monday and Tuesday sa ating simbang gabi. May sasabihin po ang aking asawa. Thank you. Sa lahat po ng mga kababaihan, we are inviting you to join yung atin pong practice for Sambang Gabi, special number, Yun. at 1 p.m. mamaya Yun, po. Sa lahat po ng kababaihan, we are inviting you to join. O right after the service Right na daw po yung after na practice. daw po ng Yan, invited din po yung mga Right kalalakihan. Kaya yung mga may asawa, pilitin nyo na pong sumali yung inyong asawa. Yung Thank mga you. kababayan. Thank you po. God bless. You may
Amen.